Know, wonder, and learn. Ako si Shaira Jane Tamboong, Reyna Mercedes Central School, District 4. Magandang umaga ko po pala si Alicia May Morondo, nag-aaral ng Ramon Central School, Ramon District. Ako po si Joselito G. Segundo, nag-aaral sa Reyna Mercedes Central School. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa nagawa disenyo. Ako po ay mahilig gumuhit at magpinta, ngunit hindi ko na po iniisip ang nais ko ipakahulugan sa aking mga likha. Nais kong matutunan ang pagbibigay ng kahulugan sa mga disenyo aking ginawa. Tara na at matuto sa Arts G sa Radyo Eskwela sa Isabela. You're listening to SDO Isabela Radio-Based Instruction. Come on, Mape! Mape paawit, mape pagguhit, mape sayaw at mape lusog ka. When learning continues in mape edukalidad. Hey! When learning continues in MAPE Edukalidad. Magandang araw sa mga masisining na mag-aaral sa ikatlong baitang. Natutuwa ako na muli na naman tayong magkakasama sa isa na namang makabuluhang talakayan sa Sining 3. Ako si Binibining Donabel S. Bartolome, ang inyong guro sa episode na ito na maghahatid ng masaya at malikhaing pag-aaral. Manatiling nakatutok mga bata! Kumusta na mga mag-aaral sa ikatlong baitang? Alam ko na matyaga kayong nakikinig sa ating mga aralin sa Radyo Eskwela. Ngunit, siguraduhin na malusog at ligtas kayo palagi habang nag-aaral. Sabik na naman ba kayo na madagdagan ang inyong kaalaman? Yeah! Tara nang sumalok ng karunungan. Tiyakin lamang na nasa komportable kayong lugar at maayos nyong napakikinggan ang ating aralin. Kung may kasama naman kayo sa bahay, maaari kayong humingi ng gabay at tulong sa mga gawaing pangpagkatuto para makasabay kayo sa ating leksyon. Nasasabik na ba kayo? Ganyan nga! Taglayin nyo ang enerhiyang yan sa pagkatuto ng ating aralin sa araw na ito. Ano pang hinihintay nyo? Umupo na ng mabuti at humanda ng makinig. Tara na at matuto. Halina ng makisining galing. Ano na naman ang inyong napag-aralan noong nakaraan? Magaling! Tinalakay noong nakalipas na episode na ang print design ay maaaring doblihin sa pamamagitan ng makina o mano-manong paggawa. Paano pwedeng doblehin ang mga disenyo ng mano-mano? Mahusay! Pwedeng doblehin ng mano-mano ang isang disenyo sa pamamagitan ng pag-i-stencil. Ano ang pag-i-stencil? Mahusay! Ito ay isang paraan upang makapagparami ng mga disenyo. Ito ay sa pamamagitan ng pagpasa ng mga tinta o pintura sa mga butas na pinutol sa karton o metal papunta sa ibabaw ng material upang mapalamutian. Maaari kang gumamit ng iba't ibang kulay ng pintura, watercolor o poster paint para sa gawaing ito. At ano naman ang masasabi ninyo sa pagdoble ng disenyo sa pamamagitan ng makina? Ang mga makabagong teknolohiya ngayon tulad ng makina ay gumagamit ng proseso ng imprenta upang mapabilis ang paglikha ng mga bagay na may magkakaparehong disenyo. Ginagamit ito sa paglimbag ng mga aklat, paskil, karatula at iba pang mga bagay na may tatak at selyo. Napararami ang mga disenyo sa pamamagitan ng pagpasa ng tinta ng makina sa bagay na kailangang imprentahan.
Mga bata, nasubukan nyo na bang mag-imprinta? Wow! Anong paborito nyong disenyo ng imprenta? Alam ko na magaganda at napakasining ng mga nagawa nyong imprenta. Ngunit ang tanong, alam nyo ba ang kahulugan ng mga disenyo na inyong naimprenta? Kaya nyo bang maipaliwanag kung tungkol saan at kung anong ipinapahiwatig ng mga disenyong inyong nagawa? Naku, ang daming tanong ang kailangan nating masagot. Mabibigyan natin ng maliwanag na kasagutan ang mga katanungang ito kung makikinig kayong mabuti sa ating talakayan. Maasahan ko ba mga batang inyong pakikinig at pakikilahok sa ating gawain? Opo. Ganyan nga mga bata. Natutuwa ako sa inyong sagot. Panigurado ng ating aralin sa ngayon ay makapagpapagaling na naman sa inyong kakayahan sa paglilimbag. Manatiling nakatutok para sa nakakaengganyong pag-aaral natin tungkol sa kahulugan ng mga disenyo sa imprenta. Maraming bagay ang maaaring gamitin sa imprenta upang magsilbing pantatak at makabuo ng kakaibang mga disenyo na naaayon sa kagustuhan. Ang mga bakas o markang iniiwan nito ay batay sa hugis, ukit o pagkakayari ng isang panig ng pantatak. Batay sa bakas na ito, pwede tayong makapagbigay ng kahulugan at pagpapahiwatig upang mas maunawaan ang ating likhang sining. Subukin nga nating gumawa ng isang obra at sabihin natin ang kahulugan nito. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Gagawa tayo ng disenyo sa pamamagitan ng fingerprinting. Ito ay isang paraan ng paglilimbag gamit ang tatak ng mga daliri sa kamay. Sa pagdiin lamang ng mga daliri, marami at may iba-ibang laki, kulay at disenyo ang magagawa natin na pwede nating bigyan ng kahulugan. Ano-anong mga kagamitan kaya ang kailangan sa fingerprinting? Tumpak ang inyong sagot mga bata. Ang mga kailangan sa fingerprinting ay likidong pangkulay tulad ng watercolor o pintura at papel. Ang mga kagamitang ito ay mahalaga para sa ating gagawing fingerprinting. Ngunit, paano kaya gagawin ang fingerprinting gamit ang mga nasabi kong kagamitan? May ideya ba kayo mga bata? Ang huhusay nyo! Tama nga ang inyong mga naisip. Sa pag-iimprenta gamit ang mga daliri, ay sundin ang mga sumusunod na hakbang. Una, ihanda ang lugar na paggagawaan. Takpan ito ng mga lumang dyaryo para hindi madumihan ang lugar na paggagawaan. Ikalawa, ihanda ang pintura o watercolor sa kanya-kanyang lugar na paglilimbagan. Ikatlo, idampi ang hinlalaki sa pangkulay at itatak ng marka nito sa papel. Ikaapat, idampi naman ang hinliliit sa pangkulay. Itatak ng marka nito ng 3 beses sa ibabaw ng marka ng hinlalaki. Ikalima, ulit-ulitin ang hakbang ikatlo at ikaapat sa iba't ibang bahagi ng papel hanggang sa gustong bilang ng disenyong ilalagay. Sa tingin nyo mga bata, anong simbolo kaya ang nabuo at tungkol saan ito? Tama! Ang mga marka ng iyong daliri ay nakabuo ng bakas ng paa ng tuta. Ang tatak ng iyong hinlalaki sa papel ay nagmumukhang palad ng tuta. At ang 3 tatak ng iyong hinliliit sa ibabaw ng tatak ng hinlalaki ay magmimistulang mga daliri ng tuta. Isa-isip mga bata na maraming disenyong maaaring likhain sa sining ng imprenta. Sa pamamagitan ng iba't ibang linya o hugis ay makabubuo ka ng samot-saring disenyong naisin mo na nagpapahiwatig ng simbolo o kahulugan. Ngayon ay atin namang alamin kung ano ang kahulugan ng mga linya sa ating imprentang ginagawa. Paano nyo ilalarawan ang mga inuulit na tuwid na linya? Ano kayang ibig ipakahulugan nito sa isang likhang sining? Tama! Hindi gumagalaw ang mga inuulit na tuwid na linya
at nagpapahiwatig din ito ng kapayapaan, kalungkutan, kaayusan, katatagan, at iba pa. Paano naman mailalarawan ang mga inuulit na pakurbang linya? Tumpak. Ang mga inuulit na pakurbang linya ay gumagalaw. Nagpapakita ito ng aksyon, kasiglahan, o kalikutan. Tandaan din mga bata, ang mga nagawa nating disenyo ay pwedeng maipaliwanag kung ito ay ginagamitan ng paulit-ulit, pasalit-salit at radial na disenyo. Halimbawa ng disenyong paulit-ulit ay ang pag-ulit-ulit ng pag-imprenta ng araw sa isang papel. Samantala, kung nag-imprenta naman ng araw at sinundan ng buwan, at pagkatapos ay araw at buwan ulit, may papaliwanag natin na ang disenyo ay pasalit-salit na disenyo. Radial naman ang nagawa nating disenyo kung ito ay paikot. Nakaayos papaikot ang mga hugis na bumubuo sa ating disenyo. Alam nyo rin ba mga bata na ang bawat linya, hugis o disenyo ng imprenta ay maaaring magbigay ng kahulugan o kwento sa nakakikita nito. Ang iba't ibang anyo o larawang nabubuo ng mga marka ay maaari ding maging simbolo ng isang damdamin, kaisipan o mensahe mula sa gumawa patungo sa nakakikita. Para malaman natin ang mga simbolismo sa mga nagawa nating disenyo, magkakaroon tayo ng isang laro na tatawagin kong simbolo ng pagkatuto. Sabihin nyo lamang mga bata kung anong tema o salita sa mga babanggitin kong simbolismo. Handa na ba kayo? Isigaw nga ang yehey kung handa na kayo at nasasabik na. Ganyan nga mga bata. Gusto ko ang pagkasabik nyo. Atin nang simulan. Ito ay simbolo ng pag-ibig at pagmamahalan. Inuulit ko, ito ay simbolo ng pag-ibig at pagmamahalan. Tumpak, puso nga. Ano naman ang simbolo ng katapangan? Tama, kamao ang isang pwedeng simbolo ng katapangan. Ano naman sa tingin ninyo ang simbolo ng kalikasan? Mahusay! Puno ay maaari nating maiugnay sa kalikasan. Ano naman kaya ang simbolo ng Diyos? Tumpak! Krus ang karaniwang simbolo ng ating Panginoon. Hulaan nyo nga kung ano ang simbolo ng pamilya? Nakuha nyo ang tamang sagot? Bahay ang pwedeng simbolo ng pamilya. Sa tingin ninyo, ano kaya ang simbolo ng ating bansang Pilipinas? Ang huhusay nyo talaga. Watawat nga ang simbolo ng ating bansa. Ano naman kaya ang simbolo ng dagat? Yehey! Tumpak ang sagot ninyo. Alon ang sumisimbolo sa dagat. Sabihin nga kung ano ang simbolo ng paglipad. Binabati ko kayo dahil tama ang inyong sagot. Eroplano ang simbolo ng paglipad. Ano naman kaya ang simbolo ng kasiyahan? Magaling, masayang mukha. Samantala, ano naman kaya ang simbolo ng kalungkutan? Tama kayo, ang simbolo ng kalungkutan ay malungkot na mukha. Ang gagaling nyo talaga mga bata. Natutuwa ako dahil naiintindihan ninyo ang simbolismo ng mga bagay o disenyo sa paglilimbag. Hayan, nalaman na natin ang ilan sa mga disenyo na maaari nating gawin at kung ano ang sinisimbolo nito. Kaya, kung kayo ay naatasang bigyang kahulugan ang inyong mga ginawang sining, pwede nyong ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung anong sinisimbolo nito. Maliwanag ba mga bata? Matanong ko nga ulit, paano pwedeng maipaliwanag ang mga nagawa nating disenyo sa paglilimbag?
Magaling! Maipaliliwanag ang mga disenyong nagawa sa paglilimbag sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga disenyong nabuo, paglalarawan ng mga ibig ipahiwatig ng mga hugis, at maipaliliwanag din natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng simbolismo sa mga disenyong nagawa. Laging tandaan na ang sining ay may kapangyarihang magpahayag ng mensahe nang hindi gumagamit ng mga salita. Sa katunayan, may mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga salita na kayang ipahayag sa sining. Mabisang paraan ang sining upang maipahatid ang kahulugan o ibig sabihin ng isang damdamin o kaisipan sa pamamagitan ng kaakit-akit, nakakahalina at makatawag pansing mga disenyo. Hayan mga bata, natapos na natin ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa kahulugan ng disenyo sa paglilimbag. Ngayon naman ay dadako na tayo sa isang gawain na lalo pang hahasa sa inyong natutunan sa ating aralin. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng isang gawain upang masukat ang inyong kakayahan sa pagpapaliwanag sa mga disenyong inyong nagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na sasabihin ko. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Una, ihanda ninyo ang mga kagamitang kailangan tulad ng pambura o maliit na kahoy, kutsilyo o gunting, lapis at papel. Inuulit ko, ihanda ninyo ang mga kagamitang kailangan tulad ng pambura o maliit na kahoy, kutsilyo o gunting, lapis at papel. Ikalawa, sa isang pambura o maliit na kahoy ay umukit ng kahit anong simbolo gamit ang kutsilyo o gunting. Inuulit ko, sa isang pambura o maliit na kahoy ay umukit ng kahit anong simbolo gamit ang kutsilyo o gunting. Ikatlo, ilapat ang papel sa ibabaw ng pambura o kahoy na may ukit at hawakan ito ng mahigpit. Inuulit ko, ilapat ang papel sa ibabaw ng pambura o kahoy na may ukit at hawakan ito ng mahigpit. Ikaapat, kiskisin ng lapis ang bahagi ng papel na nakalapat sa kahoy o pambura. Inuulit ko, kiskisin ng lapis ang bahagi ng papel na nakalapat sa kahoy o pambura. Ikalima, hipan at dahan-dahang pagpagin ang mga sobra o tira-tirang pulbos ng lapis mula sa papel. Inuulit ko, hipan at dahan-dahang pagpagin ang mga sobra o tira-tirang pulbos ng lapis mula sa papel. Panghuli, ipaliwanag ninyo ang disenyong inyong naimprenta. Ipasa ang natapos na gawain sa guro ayon sa takdang araw na sasabihin niya para mabigyan kayo ng puntos. Uulitin ko, ipaliwanag ninyo ang disenyong inyong naimprenta at ipasa ang natapos na gawain sa guro ayon sa takdang araw na sasabihin niya para mabigyan kayo ng puntos. Isigaw nga ang hooray kung naunawaan at nasundan ninyong mabuti ang inyong gawain. Wow! Natutuwa ako dahil inyong nasundan at naunawaan. Masaya ako na naintindihan ninyo ang ating aralin. Ganyan nga, mag-aral kayong mabuti mga bata. Ang gagaling nyo talaga.
Kaya, nararapat lamang na bigyan kayo ng 5 bagsak at 5 padyak para sa ipinakita ninyong kagalingan. Bago tayo tuluyang magtapos, isang mahalagang paalala muli mga bata. Kailangan nyong tapusin ang inyong gawain patungkol sa ating aralin upang maipasa sa takdang oras na sinabi ng inyong guro. Maaasahan ko ba yan mga bata? Opo. Hayan, isang matagumpay na namang talakayan ang natapos natin sa araw na ito. Tumutok muli sa ating makabuluhang pag-aaral dito lang sa DepEd Radyo Eskwela. Pinasasalamatan namin ang scriptwriter ng episode na ito na si Ginoong Jeronimo G. Pagaduan at kasama ang RBI production team ng SDO Isabela para sa learning broadcast na ito. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro sa radyo, Binibining Donabel S. Bartolome, na nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!